Magandang umaga po. Pinag-aaralan natin po sa ating pong Sunday School ang mga major prophets and natapos po natin ang Book of Isaiah and tayo po ngayon ay nagsisimula sa Book of Jeremiah. And last week, inumpisahan po natin po yung lesson po natin sa Book of Jeremiah at nakilala po natin kung sino po si Prophet Jeremiah. Isa pong katangian po ni Prophet Jeremiah ay siya po ay isang propeta na nakaranas po ng napakadaming persecution, nakaranas po ng maraming rejection, at nakaranas po ng maraming pag-alipusta ng tao sa kanya. At dito, nakita po natin na kahit ganun po yung character po ni Jeremiah, na siya ay sensitive, compassion, and deeply emotional, siya ay binigyan ng Diyos ng matindi at mabigat na mensahe na kanya tong i-deliver sa kanyang mga kababayan. And sino po ang hindi pa nabigyan last week ng study notes? I think Nicole, wala ka pa dito. Kaya, wala ka pa dito. Sino pa po? Si Ate Caroline. So, napag-aralan po natin yung kung sino po si Prophet Jeremiah last week. Now, ngayon pong umaga, bibigyan natin ng atensyon kung ano ba yung pinaka-tema ng Book of Jeremiah. Go over in Jeremiah 1:10. Jeremiah 1:10. Jeremiah 1:10. So dito po si Jeremiah 1:10, sabi po ni Jehovah or Lord, yung pong capital L-O-R-D na makikita natin po sa Book of Jeremiah, yun po ay, ang Hebrew word po nun ay Jehovah. At yun po ang pinaka-personal na pangalan po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, He is the covenant-keeping God. And in verse number 10, sabi po ni Jehovah sa kay Jeremiah, "See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant." So dito po sa verse number 10, mapapansin po ninyo yung dalawa pong bahagi ng mensahe ng Diyos para kay Jeremiah, na trabaho ni Jeremiah ang ibalita, iproklama sa mga tao. Ano po yun? Yung pong to tear down and to build up. Dito po nyo makikita na ang si Prophet Jeremiah, meron po siyang twofold message. Isang negative, yung to tear down upang ipakita yung pagbagsak ng Judah, at hindi lamang po doon, in order also to build up. Makikita nyo din po dito sa Book of Jeremiah, yung pong restoration na pangako po ng Diyos sa bayan po ng Israel. And we were going to see that. Ang pinaka-central theme po ng Book of Jeremiah is the divine judgment dahil po sa kasalanan. Tandaan po natin bilang application, ang kasalanan po ay lagi po itong merong kalakip na consequence. Of course, tayo po ay iniligtas na ng Diyos. Kung ikaw ngayon ay ligtas, kung ikaw ngayon ay nagsisita ng palataya, wala na pong condemnation tayong mararanasan. Hindi na po tayo ipokondemna ng Diyos sa impyerno, katulad ng magagawin ng Diyos sa mga taong nag-reject kay Jesus Christ. Pero, tandaan natin bilang application, ang kasalanan po ay palagi pong may consequences. Huwag tayo pong madaya na kung anuman ang ating itinanim ay siya din ang ating aanihin. Huwag tayong madaya. At dito po, pinapakita ng Book of Jeremiah na dahil sa idolatry, dahil sa kasalanan, dahil sa rejection ng bayan ng Judah sa Panginoon, ipaparanas ng Diyos sa kanila ang divine judgment. Kaya nga pwede natin itong tawagin na ang Book of Jeremiah, kung ang Book of Isaiah ay Book of Salvation, kasi ang Book of Isaiah ay patungkol sa kaligtasan, ang Book of Jeremiah naman, this is the Book of Judgment. And ang Book ng Jeremiah, dinideklara po nito na dahil sa kasalanan po ng Judah na napakatindi, na-reach na nito ang sukdulan ng kasalanan. Na-reach na ng Judah ang tuktok ng kasalanan, kaya yung national judgment, yung national destruction na mararanasan nila ay hindi na matatakasan. Kung titingnan po ninyo, kung naalala niyo po yung Book of Isaiah, ang pangangaral ni Isaiah, inaanyayahan kayo ng Diyos na magsisi upang hindi ninyo maranasan ang husgado ng Panginoon. Ang pagkakaiba ni Isaiah kay Jeremiah, ang mensahe ng Diyos, na dito na ang judgment ng Diyos. Tanggapin nyo na ang judgment ng Diyos. So yun yung pagkakaiba. Sa Book of Isaiah, meron pang pag-asa. May pag-asa pa na baka makatakas sila sa judgment ng Diyos.
Pero sa book of Jeremiah, dito na ang judgment ng Diyos at hindi niya na ito matatakasan. At yung tema ng book of Jeremiah, ito nga yung divine judgment for sin, nakakalaki po dito, bahagi ng tema po ng book of Jeremiah, ay yung pong kasalanan at ang apostasiya ng book of ng Judah. Sila po ay may kasalanan at sila po ay nag-apostatize. Pag sinabi pong apostatize, sila po ay tumalikod sa tunay na Diyos. The sin and apostasy of Judah. Pangalawa, makikita nyo din po sa tema po ng book of Jeremiah ay yung pong kasiguraduhan, the certainty of Babylonian captivity. Dito po nagkamali yung ibang hari, yung mga hari po ng Judah, katulad po ni Zedekiah. Naalala niyo yung huling hari po ng Judah, si Zedekiah, hindi po siya nagpasakop sa mensahe ni Jeremiah. Sinabi na ni Jeremiah, sigurado na, hindi na kayo makakatakas sa Babylonian captivity. Ang kailangan nyo nang gawin ay magpatianod na kayo sa justice ng Panginoon. At kung mapapansin po ninyo, ilang bahagi, si Jeremiah ay nangaral din sa mga kina Ezekiel. Remember, sina Ezekiel, sila yung ika-second batch na kinaptive po ng Babylonia, papunta po ng Babylonia. At si Jeremiah, meron siyang mensahe sa mga captive na, sige, Ezekiel at iba pang mga Hudyo, tumira kayo doon sa Babylonia, magpakasal kayo doon, manirahan kayo doon, magpasakop kayo, huwag kayong magre-rebelde. At yun ang mensahe ni Jeremiah sa mga captive. Pero itong mga hari, katulad po ni Zedekiah, sa huling wakas, hindi pa rin talaga sila nagpatianod sa kagustuhan ng Panginoon. Nagrebelde siya. At kaya nga, ang book of Jeremiah, ipinapakita nito yung kasiguraduhan ng pagkasakop ng Babylonia sa kanila. Makikita nyo din po dito sa book of Jeremiah na bahagi ng tema nito ay yung destruction of Jerusalem at destruction ng templo. Makikita nyo din po na kahit puro negative, yung mensahe ni Jeremiah, ipinakita dito ng Diyos yung mensahe niya ng katapatan ng Diyos. Tingnan niyo po for example sa Lamentation chapter 3. Now, ang book of Lamentation, hindi ito iba itong book kumpara sa Jeremiah, pero gusto kong tingnan ninyo kung ano ang mensahe ni Jeremiah. Kasi ang book of Lamentation po, ito po ay isinulat ni Jeremiah nung panahon na sinasakop na sila ng Babylonia. Tingnan niyo po yung Lamentations chapter 3 verse number 23. Verse number 22. Ito po ay napakasikat and popular verse ng Scripture. Tingnan niyo po, Lamentations 3 verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not, they are new every morning, great is thy faithfulness. Nung sinulat po itong tula nito ni Jeremiah, sila po ay nasakop na ng Babylonia. Nakita ni Jeremiah na marami ng patay, marami ng mga pamilya na nagutom at marami ng winasak ang Babylonia. Pero nung minamasdan ni Jeremiah ang kabutihan ng Panginoon, sabi niya, wait, naranasan namin yung destruction ng Babylonia, pero merong itinira ang Diyos. Merong remnant na itinira ang Diyos. Kasi kung titingnan niyo po, kung sisirain ng Diyos ang lahat ng Hudyo, including hindi na po mapupulfill yung pangako ng Diyos na darating ang Messiah mula kay David. And something like that, mula sa seed ni David. So, dito nakita ni Jeremiah na kahit nararanasan namin ang kaparusahan, nakita niya na tapat pa rin ang Diyos. Sabi na ni Jeremiah, it is the Lord's mercy that hindi kami totally na-consume. And we're going to see that pag pinag-aralan natin ang Book of Lamentation. So yung mensahe niya sa Book of Lamentation, ganun din yung po yung makikita niyo sa Book of Jeremiah, na kahit nararanasan nila yung destruction ng Babylonia, nakita ni Jeremiah yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. And yung katulad nga nung nabasa natin, sa Book of Jeremiah, mapapansin po ninyo, na binanggit ni Jeremiah kung gaano katagal ang captivity mararanasan nila. 70 years kayong magiging alipin. At pagkatapos ng 70 years, ibabalik kayo ng Diyos. So, makikita nyo din po dito yung preservation of the remnant, of a remnant, na kahit maraming namatay, merong itinira ang Diyos. Merong hindi pinaslang ang Diyos. And ultimately, sa Book of Jeremiah din, makikita po ninyo yung pangako po ng restoration and the new covenant. So, kalakip ng pagbagsak nila sa Babylonia, ipinakita ng Diyos ang kanyang new covenant
na ipufulfill po niya sa Millennium Kingdom and so on and so forth. So, na kahit ang Book of Jeremiah ay puno ng judgment, ang Book of Jeremiah din ay naglalaman ng napakaganda at napakaliwanag na pangako ng Diyos sa bayan po ng Israel. Pag binasa nyo ang Jeremiah 30, tingnan po natin quickly. Jeremiah 30:31. Jeremiah 31, verse number 31. Jeremiah 31:31. So ito po ang yung chapter 30, 31, 32, and 33. Ito po ay nakasentro sa pangakong restoration ng Diyos. At sa chapter 31:31, mapapansin niyo po, ito po ay isang napakahalagang bersikulo or talata sa Lumang Tipan. Kasi dito po ipinakita ng Diyos sa bayan po ng Judah ang kanyang new covenant. Yung covenant na itinatag niya sa Mount Sinai nung panahon ni Moses, yung Mosaic covenant, ito ngayon ay papalitan ng new covenant. Tingnan niyo po, verse 31, "Behold, the days come, said the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel, with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, said the Lord." Verse 33, "But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." Ito pong verse na po ito po'y napakahalagang talata po sa Lumang Tipan. Now, marami pong mga mahalagang talata po sa Lumang Tipan, katulad po ng Genesis chapter 12, yung pong Abrahamic covenant, yung 2 Samuel chapter 7, yung Davidic covenant, yung Exodus chapter 20, yung po ang Mosaic covenant. At ito pong Jeremiah 31, ito po'y naglalaman ng new covenant. Ito po'y napakahalaga kasi dito niyo po makikita na darating ang panahon na ang bayan po ng Israel ay bibigyan ng Diyos ng panibagong puso. Sabi ng Panginoon dito sa Jeremiah 31, yung aking new covenant ay hindi na katulad ng covenant na ibinigay ko sa inyo sa Mount Sinai. Kasi yung covenant, nagkasundo tayo, nung kayo ay iniligtas ko sa Ehipto, nagkasunduan tayo, ibinigay ko ang batas at sinabi ninyo, susundin namin yan, Panginoon. Susundin namin ang batas mo. Pero we know na hindi po ito sinunod ng bayan po ng Israel. Sila po ang bumali ng Old Covenant. Sila po ang bumali ng Mosaic Covenant. Kaya sabi ni Jeremiah, dito sa Jeremiah 31, bibigyan ko kayo ng New Covenant. At alam nyo ba, ito pong Jeremiah 31:31, hindi po ito para sa atin, Gentiles. Now, hindi po ito para sa atin. Ito po specifically para po sa bayan po ng Israel. Pero tingnan nyo po ang commentary ni Paul sa Book of Hebrews. Na kahit hindi para sa atin po yung New Covenant, tingnan nyo po ang Hebrews chapter 8. Dahil kay Jesus Christ, tayo po ay nagbenepisyo sa spiritual na bahagi po ng New Covenant. Tingnan nyo po, Hebrews chapter 8, na kahit yung Jeremiah 31, New Covenant, napakalaga po itong covenant ng Diyos sa bayan ng Israel. Pag sinabi pong covenant, ito yung kasunduan. Nagkasunduan ang Diyos at ang bayan ng Israel na bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bibigyan ko kayo ng bagong kasunduan and so on and so forth. Pero kahit itong New Covenant ay para sa bayan ng Israel, tingnan niyo po ang sabi ni Paul in Hebrews 8:10. Hebrews chapter 8 verse number 10. "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people." Ito po, kino-quote ni Paul ang Book of Jeremiah, yung binasa natin po. Verse number 11, "And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest." Sabi ni Jeremiah, sa pagdating ng millennium, ang pagsunod ng mga Hudyo kay Jehovah ay hindi na mahirap. Hindi na mahirap. Currently po, kung titingnan po ninyo ang national
Israelites, sila pong lahat ay hindi po sumusunod kay Jehovah. Hindi sila sumusunod sa Panginoon. Pero pagdating ng Millennium Kingdom, mapufulfill po ito literally. But tingnan niyo po yung verse number 12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. So kinukot pa rin ni Paul yung book of Jeremiah. In that he saith, a new covenant he had made the first old, yung pong first covenant, yung po yung Mosaic covenant, Exodus chapter 20. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Pero gusto ko pong pansinin ninyo, let's see here. Chapter 9, verse number 1. Then verily, the first covenant had also ordinances and so on and so forth. And gusto kong mapansin ninyo, verse number 11 ng chapter 9. Chapter 9, verse 11. But Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, and so on and so forth. Sa chapter 9 po makikita yung ultimate sacrifice ng ating Panginoong Jesucristo. So anong point natin po dito? Na kahit yung Jeremiah 31, the new covenant, tandaan niyo po ito po yung specific na pangako ng Diyos sa bayan po ng Israel. Pero dahil po kay Jesus Christ, sinabi ni Paul sa book of Hebrews, na dahil sa sakripisyo ni Kristo, ang bawat mananampalataya na binigyan na nagsisit na nampalataya ay naging kabahagi ng spiritual na bahagi ng new covenant. Now, binigyan po tayo ng banal na espiritu. Sa bawat mananampalataya po, kung ikaw ay Kristiyano po ngayon, tingnan niyo po, hindi na po mahirap, kung ikaw ay napupuspos ng banal na espiritu, hindi po mahirap na sundin ang Diyos. Naranasan niyo ba? Imagine, isipin ninyo ang inyong Christian life. Naranasan niyo na, of course, nararanasan natin na maging carnal. Ibig sabihin, may mga punto ng ating Christianity na talagang hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Ang laman ang nasusunod sa ating buhay. Pero naisip niyo na yung mga punto na ikaw ay puspos ng banal na espiritu? Na pag dumating yung temptation, dahil ikaw ay puspos ng banal na espiritu, napakadaling i-reject ang temptation. Pag ikaw ay puspos ng banal na espiritu, napakadaling sundin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang sinasabi ni Paul dito. Dahil kay Jesus Christ na ating sinampalatayaan, na kahit hindi tayo kabahagi ng New Covenant, tayo ngayon ay merong benepisyo dito. So, naunawaan po ninyo ito. So, yun po ang napakahalagang bahagi ng Book of Jeremiah. Jeremiah 31. So, yun po yung tema ng Book of Jeremiah, na kahit ito ay merong negative na mensahe na parating na ang Babylonia, tanggapin ninyo, mga Israelites, mga Hudyo, ang Babylonian captivity dahil hindi nyo na ito matatakasan, pero nangangako ako, nabibigyan ko kayo ng bagong puso. Darating yung panahon, pagdating ng Millennium Kingdom, mararanasan nila ang New Covenant and so on and so forth, the restoration. So, yan po yung tema ng Book of Jeremiah. Any question? Meron bang tanong? Kung wala po, let's move sa original readers. Now, isa pong mahalaga na bahagi po ng interpretation ng bawat passage ay kailangan nating makita sino ba yung sinulatan ng author. Now, ang Book of Jeremiah po, para po malaman natin na ang tamang interpretation po ng bawat chapter at bawat passage, kailangan nating malaman sino ba yung sinulatan ng Panginoon dito. And ang original readers po ng Book of Jeremiah ay yung pong mga tao na nasa Judah at yung mga tao na nasa Jerusalem, isang dekada bago sila sakupin ng Babylonia. Ang Book of Jeremiah po, ito po ay primarily hindi po para sa atin. Nung sinulat ni Jeremiah ang kanyang mga discourses, hindi po iniisip ni Jeremiah tayo. Kasi we know na hindi po nakita ng mga propeta na ang mga Gentiles ay masisave. Hindi po nakita ng mga propeta na may church pala, may church age pala na darating. Ang primarily audience po ng Book of Jeremiah ay ang mga Hudyo. Na ang tanong, Brother RJ, kung hindi para sa atin ang Book of Jeremiah, dapat ba natin itong itapon na lamang? At meron pong mga grupo po ngayon, mga hyper grace, ang naniniwala po dyan. May mga grupo po ngayong Baptist na ang sabi nila,
yung 13 letters lang ni Paul ang authoritative sa kanila. Hindi po nila kinukonsider na ang mga Old Testament, even the book of Matthew, Mark, Luke, and John ay hindi daw para sa atin. No, mali po yun. Tandaan po ninyo, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Katulad po ng book of Jeremiah. So, paano ngayon to, Brother RJ? Kung ang book of Jeremiah, hindi tayo yung primary audience, paano natin ito magagamit sa ating panahon? Now, dito po sa book of Jeremiah, dito nyo po makikita ang mga katangian ng Diyos. Halimbawa, sa book of Jeremiah, makikita po ninyo na kahit tayo ay paparusahan ng Diyos sa kasalanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Halimbawa, kung ako'y Kristiyano, Kristiyano ako, napasaway ako sa Diyos. At dahil sa akin pagiging pasaway, sinabi na ng Diyos, huwag akong pupunta sa, huwag akong maging inom. Dahil ako'y Kristiyano, pasaway sa Diyos, nagiinom pa rin ako. Tapos nangyari, dahil sa pag-iinom ko, nagkaroon ng kaguluhan. At dahil sa aking pagsaway sa Diyos, nasaksak ako. Halimbawa, na-involve ako sa trouble. Ngayon, ang book of Jeremiah ay pwede kong gamitin na kahit nararanasan ko yung consequence ng aking kasalanan, ay hindi ako pababayaan ng Diyos. At ang book of Jeremiah, ang isang book na magpapakita ng katotohanan yun. So naunawaan nyo na kahit hindi para sa atin, hindi tayo yung audience ng book of Jeremiah, hindi po ibig sabihin nito ay hindi na po natin ito pag-aaralan. Dito nyo po makikita kung ano po ang katangian po ng Diyos. Dito nyo po makikita kung ano po yung puso po ng Diyos. Na kahit paparusahan niya ang bayan niya, nadoon pa rin yung pagkalinga niya. At ang book of Jeremiah, ang isang book na nagpapakita po ng katangian po ng Diyos. So, ang primary audience po ng book of Jeremiah ay yung pong mga Hudyo na nadoon sa Juda nung huling dekada na bago sila sakupin ng Babylonia. Pangalawa po, ang book of Jeremiah din po, ito po ay pinarapisay na Jeremiah during sa paghahari po ni King Josiah, sa paghahari ni Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiachin, and Zedekiah, approximately for 40 to 50 years. So, yung pong mga haring ito, kung titingnan ninyo yung timeline, gaano sila naghari, gaano sila katagal naghari, approximately 40 to 50 years. Yung mensahe po ni Jeremiah, ito po ay directly para po sa Judah sa huling panahon po ng kanilang existence. Kasi we know na panahon ng 586 BC talaga pong nawasak ang ang Jerusalem. Ito pong mensahe ito, this was the message of Jeremiah was directed especially to Judah in her final national crisis. So yun po yung primary audience. Pag sinabing primary audience, para sa kanila ito. Nung sinulat ni Jeremiah ang mga scroll ng kanyang prophecy, para sa kanila ito. So, yun po yung primary audience. And of course, meron din pong mga corporate recipients. Ibig sabihin, yung sino pa yung nakinabang? Sino pa ang object ng book of Jeremiah? Yung pong mga hari po ng Judah. Kasi makikita po ninyo dito na ang Diyos ay nangaral din, nangusap din through prophet Jeremiah to rebuke yung pong mga hari po nila. Yung mga princes and rulers, yung pong mga priests and false prophets, yung pong mga tao po ng Jerusalem and Judah, yung pong mga faithful remnant, at yung mga captive na dinala po sa Babylonia. Nung sinulat po ni Jeremiah ang book of Jeremiah, meron na pong dalawang waves na nangyari na sinakop, meron na pong dalawang waves. Let's see here. In terms po ng timeline, tandaan po natin, ang Babylonian captivity po, ang Babylonian exile, nangyari po ito sa apat na bahagi. Tatlo ang bahagi. Nung panahon po ng 605 BC, sinako po ni Nebuchadnezzar ang Ehipto at yung Assyria. At kasama po sa ginawa po ni Nebuchadnezzar, pumunta po siya sa Judah at dinala po niya yung pong mga young people na kapaki-kapakinabang. Yung sabi ni Nebuchadnezzar, hanapin ninyo yung pwede nating i-train. Hanapin ninyo yung mga anak ng mga hari, yung anak ng mga prince and princesses. Kasama pong dinala po nila si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Yun po yung unang wave, 605. Pagkatapos po noon ay 597 BC,
sumakop muli ang kampo po ni Nebuchadnezzar sa Babylonia at dinala po niya dito sa second wave sina Ezekiel. Kaya yung Book of Ezekiel po, sulat po ito ni Ezekiel sa kanyang mga kasamang Hudyo sa second wave. At nung sinulat po ni Jeremiah, ang Book of Jeremiah, tandaan natin na may mga Hudyo na nasa Babylonia. So hindi pa nangyayari kasi yung total destruction ay nangyari po noong 586 BC. At this period of time, dito po yung panahon ng ministry po, 40 to 50 years ang ministry po ni Jeremiah. So, doon po sa point po natin na yung Book of Jeremiah na kahit ito ay primarily para sa mga Hudyo na nasa Jerusalem pa nung time na ito, meron din po siyang mensahe sa mga Hudyo na nasa Babylonia na. Kaya nga nabasa natin last week, sinabi ni Jeremiah kina Ezekiel, at sa iba pang mga Hudyo na nadyan ngayon sa Babylonia, huwag kayong magre-rebelde sa Babylonia. Huwag kayong magre-revolt. Magpasakop kayo, magpakasal kayo dyan, magtanim kayo dyan, maghanap kayo ng pagkakabuhayan dyan kasi 70 taon lang kayo, babalik din kayo sa lupang pangako. So, in terms ng corporate recipient, tandaan natin na may mga captives na nasa Babylonia na audience din ng Book of Jeremiah. And hindi lamang po doon, kung titingnan din po ang Book of Jeremiah, dinil din po dito ni Jehovah ang mga kapitbahay na bayan po ng Judah, katulad po ng Egypt, sa Jeremiah 46 to 51, makikita po ninyo doon yung mga prophecy patungkol po sa Egypt, sa Philistine, sa Moab, Ammon, Edom, Damascus, Babylonia, and so on and so forth. So, kahit ang Book of Jeremiah ay primarily para sa Jerusalem, sa mga Hudyo na nasa Jerusalem at Judah, may ilan din pong corporate audience na nagbenepisyo po dito. So, yan po ang audience ng Book of Jeremiah. Now, tingnan natin po yung time and place. Tingnan niyo po yung Jeremiah 1:2. Jeremiah 1:2. So, tingnan po natin ngayon, kung nakita na natin, na ang Book of Jeremiah pala ay para sa mga Hudyo na nasa Jerusalem bago sila maranasan nila yung Babylonian destruction. Ang tanong natin, saan at kailan ito isinulat? Tingnan niyo po yung Jeremiah 1:2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Jeremiah 1:2. Ready? Read. To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. So napapansin niyo po dito, sa verse number 2, kailan nagsimula siya? Nung panahon po ni Josiah. At tingnan niyo po yung verse number 3, basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. To whom came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem, captive in the 5th month. So napansin niyo po sa verse number 2, kailan nagsimula ang ministry ni Jeremiah? Panahon ni Josiah. Kailan siya nagtapos? Sa huling hari po ng Southern Kingdom na si Zedekiah. Kung titingnan po ninyo yung timeline, gaano katagal yun, Brad? Pwede nyo i-check sa mga sa internet, approximately 50 years. Approximately 40 to 50 years ang ministry po ni Jeremiah. Hindi lamang po doon, mapapansin nyo din po sa ilang bahagi po ng Book of Jeremiah na nag-minister din po si Jeremiah sa mga tao na nagrebelde sa Babylonia. Kasi nangyari po, pag-aaralan natin po ito later on, so 586 BC, total destruction na po ang naranasan ng Jerusalem. May mga Hudyo po na natira sa Jerusalem. Alam niyo po kung anong ginawa nila? Nag-install ang Babylonia ng kanyang puppet, ng isang governor, ang Babylonia. Nagtayo siya ng nagtalaga siya ng isang governor upang mamahala sa mga remnant. Pero yung ginawa po ng mga remnant, hindi pa rin sila nagpasakop sa judgment ng Diyos. Ang ginawa nila, tumakas sila sa Ehipto. Tumakas po sila sa Egypt at ang ginawa nila, dinala nila si Jeremiah sa Ehipto. Now, anong problema po doon? Sinabi na ng Diyos sa kanila through prophet Jeremiah, huwag tayong magre-rebelde sa Babylonia kasi ito'y consequence ng Diyos. Ang ginawa ng ilang Hudyo pagkatapos ng 586 BC, tumakas sila sa Ehipto. At ang ginawa pa nila,
dinala pa nila si Jeremiah at yung kanyang scribe na si Baruch. At doon nyo makikita na dahil sa rebellion na ginawa ng mga remnant na ito, nagpatuloy na mag-minister si Jeremiah sa Egypt. So, that's something that we need to consider. Na nag-start ang ministry ni Jeremiah, time ni Josiah, hanggang panahon ni Zedekiah, pero kung titingnan ninyo, nag-minister pa rin siya sa mga Hudyong nagpunta sa Ehipto. At wala na po tayong record kung anong nangyari kay Jeremiah pagkatapos po noon. According sa tradition, pinagbabato daw siya ng mga Hudyo sa Egypt. So, yun po ang tradition po ng Jewish tradition, but hindi po malinaw po yun sa Scripture. So, in terms po dito, makikita natin na approximately 50 years yung duration ng ministry ni Jeremiah. Now, isa ding bagay na makita natin, nung panahon ni Jeremiah, anong nangyayari sa mundo? Sino yung word power? Tandaan niyo po, sa unang bahagi ng ministry ni Jeremiah during the time of Josiah, ang mga word power po noon ay ang mga Assyrian, ang Egypt, at ang Babylonia. Tandaan natin, kung halimbawa ito yung map ng, let's say, ito yung Mediterranean Sea, we know na meron na dito yung Assyria, and nandito po yung Egypt, at nandito po yung Babylonia. So, ito po yung Promised Land, ito yung Jordan River, and so on and so forth. Nung panahon po ni Jeremiah, ang word power po na nagtatalo sa buong mundo ay ito pong tatlong kaharian. Nagtatalo yung Assyria, Egypt, and Babylonia. At dahil po dito, may makikita po kayo sa Book of Jeremiah na nirebuke din ni Jeremiah yung alyansa ng mga hari sa kapwa bayan. Halimbawa po, may times na yung Judah ay natatakot na baka sakupin na sila ng Assyria. Ang ginawa po ng mga Judah, nakipag-alyansa sila sa Egypt. Something like that. At ayaw ng Diyos yun. Bakit? Kasi ninanais ng Diyos na ang kanyang mga tao ay magtiwala sa Kanya instead na magtiwala sa kakayanan ng Egypt. At dahil doon, ang Panginoon na-rebuke sila. And so on and so forth. So, dito makita natin na nung time na nag-minister si Jeremiah, ang Assyrian power ang nangingibabaw, pabagsak na po yung Assyria, we know that. At pagkatapos po noon, umusbong na yung Babylonia, and so on and so forth. In terms naman ng geographical setting, let's see here. Si Jeremiah preached at the temple gate. May mga part na makikita kayo na si Jeremiah ay nangaral sa temple gate. Nangaral siya sa mga hari and princesses. Nangaral din siya sa mga captive ng Babylonia. And lastly, nag-minister din siya sa mga remnant na nasa Jerusalem nung panahong yun. So yun po yung time and place. Doon po sa study notes ninyo, nilagay ko po yung mga detalye, katulad po ng fall of Nineveh. Kailan bumagsak ang Assyria? Noong 612 BC. Napakalaga po yun sa history. Yun pong 612 BC, yun po yung time na ang Babylonia po ang naging world power na. Makikita nyo din po sa inyo pong study notes kung kailan po bumagsak kailan nangibabaw ang Babylonia noong 605 BC. Kailan nila natalo yung Egypt noong 605 BC. Yun po ay isang historical event na napakalaga sa world history. And lastly, yung 586 BC kung saan bumagsak po ang Jerusalem, and so on and so forth. Any question po sa time and place? Any question? So tingnan po natin, kung nakita na natin yung original reader, so anong ibig sabihin nun, Brother RJ? Pag ini-interpret natin ang Book of Jeremiah, kailangan nating tingnan para ito sa original reader. Pangalawa, nakita natin yung time and place. Time and place, para konting history, konting background. Ito palang panahong ito, ganito ang nararanasan ng Judah nung sinulat ito ni Jeremiah, and so on and so forth. Now, titingnan naman natin ngayon, ano yung occasion? Now, Brother RJ, bakit mahalaga na malaman yung occasion? Ang occasion po ay ganito. Tandaan po natin, nung sinulat po ni Jeremiah, ang Book of Jeremiah, wala po siya sa library niya na parang sinabi niya, kailangan kong magsulat ng aking libro, ng aking thesis. Hindi po ganon. Katulad po ng mga awit ni David. Siguro, sa ilan, ang perspective nila, nung sinusulat ng mga writers ang kanilang mga awit, katulad po ni David, alam niyo po ba nung si David ay sumulat po ng mga awit, wala po siya sa kanyang library.
Wala po siya sa kanyang library na sabi niya, gagawa ko ngayon ng awitin. Yung mga Psalms, hindi po ganun yung background po nun. Sa bawat awit po na kinumpose po ni David, meron po itong occasion. Pag sinabing occasion, ano ang nagtulak sa writer para isulat niya ito? Ano ang nagtulak sa writer para sabihin niya yung bagay na ito? At ganun din po ang Book of Jeremiah. Nung sinulat po ni Jeremiah ang Book of Jeremiah, wala siya sa kanyang library na parang, gagawa ako ngayon ng aking thesis. Gagawa ako ngayon ng aking libro. Hindi po ganun. May mga events na dumating po na nangyayari sa Jerusalem, sa Judah, at yun po ang nagtulak kay Jeremiah na hindi lamang ito ipangaral, kanya din po itong isinulat. So ano po yung mga occasion? Yung unang occasion po, yung pong spiritual apostasy. Spiritual apostasy. Ang pinakakasalanan po ng Judah, kung bakit po nila mararanasan ang divine judgment ay ang idolatry. Idolatry po. Kung titingnan po ninyo, ang Judah po nung panahon pong ito, puno po ang Judah ng idolatry, puno po sila ng hypocrisy. Ibig sabihin, nananambahan sila sa templo pero yung kanilang puso ay hindi sumusunod sa Panginoon. That's hypocrisy. Puno din po sila ng covenant breaking. Yung covenant na itinatag nila sa Mount Sinai na dapat susundin nila, yung old covenant, hindi po sila sumunod. Binali po nila yung covenant po nila sa Diyos. At hindi lamang po doon, yung Judah po ng panahon ito ay puno po ng moral corruption. At dahil po dito, ang Diyos po ay tinawag si Jeremiah upang ipangaral ang mensahe niya. And hindi lamang natapos doon, we know na sinulat din po ito ni Jeremiah. Kahit sa gitna po ng spiritual apostasy po ng Judah, nagkaroon po ng mga revival. Noong panahon po ni Josiah, kung alam niyo po yung story ni Josiah, naggawa po siya ng external reform. Nireforma po niya yung kanilang relationship sa Diyos, pero hindi po ito nagtagal. Kasi we know na sa Southern Kingdom na kahit may mga haring mabubuti, like Josiah, Hezekiah, and so on and so forth, karamihan po ng hari ng Southern Kingdom ay evil. So hindi po nagpapatuloy yung reforma. At dahil po doon, ang Panginoon ay tinawag si Jeremiah. At yung mga tao din po ng panahong ito, sila po ay nagtitiwala sa kanila pong templo. Ang nangyari po sa mga Hudyo ng panahong ito, yung templo ay para na lamang ritual sa kanila. Parang hindi kami sasakupin ng Babylonia kasi nadito kami sa templo. Kasama namin ang presensya ng Diyos. Hindi kami mapapahamak. Ganun ang puso po ng mga Hudyo. At kung titingnan niyo po, nakakatawa, nung pinangaralan ni Jeremiah, sasakupin na tayo ng Babylonia. Ito ang mensahe ng Diyos. Thus saith the Lord, babagsak tayo sa Babylonia. Alam niyo kung ano naging reaction ng mga Hudyo? Paano tayo sasakupin ng Babylonia? Nasa templo tayo. Nasa atin ang presensya ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Nagtitiwala na lamang sila sa kanilang religious ritual. Nagtitiwala na lamang sila sa kanilang mga external ritual na ginagawa. At kung titingnan po ninyo, maraming tao po ang ganyan. Even ang mga mananampalataya po ay minsan ay guilty sa ganyan. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa, nakapag-church na naman ako nung Sunday, okay na ang aking Christian life. Bible study na kami nung Sunday, hindi na ako magbabasa ng Bible mula Monday hanggang Saturday. Ganun po. Na parang maraming tao po ngayon, ang mga Hudyo ng panahon ito, na kahit sila ay, dahil akala nila na nasa kanila yung templo, akala nila hindi sila makakaranas ng kaparusahan ng Diyos. Kung tingnan niyo po yung Jeremiah 7:4. Ito pong false confidence po na ito po ay inirebuke po ni Jeremiah. Tingnan niyo po yung Jeremiah 7:4. Jeremiah 7:4, trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are this. So ang context po nito, ipinangaral na ni Jeremiah, parating na ang Babylonia. Pero may mga taong nagsasabi, huwag kayong makikinig kay Jeremiah. Paano tayo sasakupin ng Babylonia na dito ang templo ng Diyos? Hindi tayo mapapahamak. Tingnan niyo po ito. Maraming pong tao ngayon, pag pinangaral niyo ang kapahamakan ng impyerno, hindi sila makikinig. Katulad ng mga Hudyo ng panahong ito, ipinangaral na ni Jeremiah, darating ang kapahamakan. At ganun din po ang maraming tao ngayon. Pag nangaral ka ng kapahamakan ng kasalanan, meron silang false confidence na, hindi naman mangyayari sa akin yan.
hindi naman mangyayari sa akin yan, and so on and so forth. So, dito po, isang occasion na makikita natin kung bakit isinulat ni Jeremiah ang kanyang libro dahil po sa kanilang spiritual na apostasiya. Pangalawa po ay yung pagkakaroon po ng mga false prophet and corrupt leaders. Go over in Jeremiah 5:31. Jeremiah chapter 5, verse number 31. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Jeremiah 5, verse number 31. Ready? Read. The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means. And my people love to have it so. And what will he do in the end thereof? So, habang nangangaral, ito po yung very ironic, habang nangangaral si Jeremiah, parating ang Babylonia, may mga propetang nangangaral din. Huwag kayong makinig sa Babylonia, huwag kayong makinig kay Jeremiah. Nasa atin ang templo ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. At yun ang isang reason kung bakit isinulat ni Jeremiah ang Jeremiah upang i-rebuke yung mga false prophets na nagsasabi ng positive things. Si Jeremiah, ang message niya ay negative, Babylonian captivity, pero may mga propetang nangangaral, huwag kayong makikinig kay Jeremiah, hindi naman mangyayari yan. At kayo mapapansin niyo po dito, the prophets prophesy falsely and the priests bear rule by their means. Hindi lamang propeta, kahit yung mga Levitical priests ay kinokontra sa Jeremiah. Tingnan niyo po sa ating panahon, marami pong preaching ngayon ay puro positive na lamang. Pumunta po kayo sa maraming church. Maraming church, by the way, maraming church po ngayon ang hindi na nangangaral ng impyerno. Bakit? Kasi, Brad, huwag na tayong mangaral ng impyerno kasi yung impyerno medyo masakit to sa pakiramdam sa tao. Iwasan nating saktan ang puso ng tao. At ganun po ang pangyayari, ganun po yung environment na kung saan nag-minister si Jeremiah. Just imagine, nangaral ka ng impyerno, halimbawa, nangaral si Jeremiah na dito na ang Babylonian captivity. Pagkatapos noon, yung mga Levitical priests, yung mga ibang propeta, na false prophet, nangangaral sila, magtiwala tayo sa Panginoon, huwag tayong mangamba, kasi nasa atin ang temple of the Lord, and so on and so forth. So, napakahirap po ng ministry ni Jeremiah. Napakahirap. Kaya kung titingnan po ninyo sa Book of Jeremiah, ilang beses pong nirebuke ng Diyos ang mga false prophets. Kasi ang mensahe ng Diyos ay negative, pero yung mga propetang mali, nagbibigay sila ng positive, and so on and so forth. Tingnan niyo po, for example, Jeremiah 6:14. Basahin din natin ito ng sabay-sabay. Jeremiah 6:14. Ready? Read. We have killed also the birth of the daughter of my people, Cycles, saying, Peace, peace, when there is no peace. So just imagine, ikaw si Jeremiah, napapakinggan mo sa kalsada yung mga propeta nagsasabing, kapayapaan, kapayapaan, maging magalak lang tayo kasi puro kapayapaan ang mararanasan natin. Sabi ng Diyos, sumisigaw sila ng kapayapaan, pero nadito na ang Babylonia. So, ganun po ang confusion nila na huwag tayong makinig dyan kay Jeremiah. Huwag tayong makikinig dyan sa Jeremiah yan. Dito tayo makinig sa mga Levitical priests. Makinig tayo dito sa mga propeta na sumisigaw ng kapayapaan. Now, tingnan nyo po, anong mas gusto ng tao? Yung mensahe ng prosperity gospel? Marami pong churches ngayon, ang puro prosperity gospel na lamang po. Magtiwala ka lang sa Panginoon at ikaw ay yayaman. Magtiwala ka lang sa Panginoon at ang iyong karamdaman ay gagaling. Yan po ang gusto po ng mga tao ngayon. Pero yung mga preacher na mga ngaral ng impyerno, yung mga preacher na mga ngaral na walang hanggang buhay ka na mag-i-spend sa impyerno kung hindi ka magsisisi at mananampalataya, kung sa average po, anong mas gusto ng tao? Yung prosperity gospel. And so on and so forth. Kaya nga, katulad ng panahon ni Jeremiah, ganun din po sa atin. Kaya nga, ito nga po yung nabanggit ko po sa inyo, hindi ibig sabihin na hindi para sa atin, hindi tayo yung audience ng Book of Jeremiah, ay itatapon na natin to. Katulad po nito, kung si Jeremiah ay nagpatuloy sa ganung klaseng environment na nangangaral siya ng mensahe ng Diyos, pero may mga propetang nangongontra, how much more dapat tayong magpatuloy? Na parang, kahit mahirap mangaral ng negative things sa mga tao, kung nakaya ito ni Jeremiah, I think kaya ko din itong gawin. So nanawaan niyo po ito? Kung nakaya ni Jeremiah magsabi ng negative things sa mga taong pinangaral niya, how much more ako
Nasabihan ko yung kaibigan ko, kaibigan, alam mo, mapapahama ka sa impyerno kung di ka magsisisi. So, yan po yung pwede nating makuha kay Jeremiah, sa book of Jeremiah. So, hindi lamang merong spiritual apostasy nung panahon po ni Jeremiah, kaya niya ito sinulat. Tandaan ninyo na may mga false prophets. Karamihan ay false prophet. At napakahirap po yun. Just imagine, ang mga tao ay hindi nakikinig sa iyo kasi ini-impluwensyahan sila ng mga false prophet. Na dito ka ngayon, pinangangaral mo ang mensahe ng Diyos, pero yung mga tao, merong ibang napapakinggan na positive things. So, napakahirap po ito para kay Jeremiah. Hindi lamang po doon, pangatlong occasion ay yung pong political crisis. Katulad ng nabanggit ko po sa inyo, nung panahon na nangaral po si Jeremiah, ito po yung mga world power. Nung may banta po ng Assyria na sasakupin ang Judah, ang ginawa po ng mga hari po ng Judah, nakipag-alyansa sila sa Egypt, and so on and so forth. At yun din po ay makikita natin dito. Ang Judah po, tinempt nila ang Diyos, ibig sabihin, pinirobok nila ang Diyos, kasi instead na magtiwala sila sa Diyos, ang ginawa po nila, nagtitiwala sila sa tao. At yun po ay napakasakit po sa Diyos. Just imagine, meron kang anak, sinabi mo sa anak mo, anak, bibigyan kita ng pangangailangan mo. At anong mararanasan nyo bilang magulang na hindi nagtiwala sa inyo yung anak ninyo, instead nagtiwala yung anak ninyo sa kapitbahay? Napakasakit yun sa magulang. At ganun po ang naranasan po ng Diyos. Kayo ay niligtas ko sa Ehipto, kayo ay binigyan ko ng lupain, kayo ay aking iningatan sa mga kaaway ninyo. Ngayon, mas higit kayo magtitiwala sa Ehipto kesa sa akin. So, sa book of Jeremiah, dinil din po ito ng Panginoon. In the early part of Jeremiah's ministry, Egypt and Assyria were major threat. And in the latter part, Babylonia became the appointed instrument of divine judgment. And Jeremiah urged Judah to submit to Babylonia because, Jeremiah urged Judah to submit to Babylonia because captivity was now inevitable according to the word of the Lord, and so on and so forth. And last occasion na makita natin ay yung pong imminent national disaster. Ang book of Jeremiah po, ito po ay naka-set up, naka-occasion sa parating po na destruction of Jerusalem. At ang trabaho po dito ni Jeremiah, ang trabaho niya, kaya siya tinawag ng Panginoon upang i-announce ang araw po ng ang Judah's Day of Opportunity had nearly passed. So ang trabaho po dito ni Jeremiah, katulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, hindi na po ang mensahe dito ni Jeremiah ay magsisi kayo. Kung titingnan nyo yung book of Jeremiah, kakaiba po ito sa book of Isaiah, na si Isaiah ay may mensahe magsisi kayo upang hindi ninyo maranasan ang kapahamakan. Ang mensahe ni Jeremiah dito ipinapangaral niya na yung oportunidad na magsisi kayo ay tapos na. Ang kailangan nyo na lang gawin ay tanggapin ang kaparusahan ng Diyos. Dito nyo din po makikita na yung city, yung temple, kings, and people will fall under the judgment of God. Pero kahit ganun po, kahit ang Diyos ay may judgment sa Judah, nagpangako po ang Diyos sa kanila ng restoration and a new covenant. So, yan po yung mga occasion na nagtulak kay Jeremiah upang isulat ang book of Jeremiah. So, any question po? Meron kayong tanong? Any question before we end? Meron kayong tanong? So, tulad ng nabanggit ko po, huwag niyo pong mapagmalian. Hindi ibig sabihin, hindi ito para sa atin, ay hindi po mahalaga ang book of Jeremiah. At kung titingnan po ninyo, kung wala ang book of Jeremiah, hindi niyo po makikita ang pag-ibig po ng Diyos. In some way, in somehow. Bakit? Just imagine, kahit pinaparusahan na ng Diyos ang bayan po ng Judah, ipinangako sa kanila na bibigyan sila ng new covenant. At yun po ay pagpapakita ng pag-ibig po ng Diyos. Kung wala din po ang book of Jeremiah, hindi natin matututunan ang maglingkod sa Diyos kahit sa gitna ng oposisyon. Kahit walang taong nakikinig, ibig sabihin, Brother RJ, kailangan kong magpatuloy sa ministry. Kahit yung aking mga kamag-anak, kaibigan ay hindi nakikinig sa akin, kailangan ko pa rin ipangaral ang salita ng Diyos. Matututunan po natin yan kay Jeremiah. Ano pa? Matututunan natin sa book of Jeremiah na kung dumating ang mga problema sa buhay, dumating ang threat ng buhay, dumating ang mga pagsubok sa buhay, magtitiwala ba tayo sa kayang gawin ng Ehipto? Magtitiwala ba tayo sa kayang gawin ng Bombay?
kayang gawin ng tita natin, kayang gawin ng mga tao sa paligid natin. No. Ang una't higit sa lahat, kailangan nating magtiwala sa Diyos. At dito niyo po makikita sa Book of Jeremiah na yung pagtitiwala sa taong una kesa sa Diyos ay matinding kasalanan. Hindi po ito maliit na bagay para sa Diyos. Dito niyo po sa Book of Jeremiah na halimbawa, dumating yung electric bill, ay patay, tumaas na ang Meralco bill, wala akong pambayad. At kung ikaw, Kristiyano, sasabihin mo, instead na manalangin ka muna sa Panginoon at hingin ang tulong ng Diyos, ang gagawin mo, ite-text mo ang Bombay. Bombay, dumaan ka dito, kailangan kong umutang. Sa tingin natin, parang maliit na action lang to. Pero ang Book of Jeremiah, tinuturuan tayo na yung pagtitiwala sa tao na una kesa sa Diyos ay matinding kasalanan. So, we can see that in the Book of Jeremiah. So, we'll continue it po next week. Tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat Ama sa Book of Jeremiah na ipinakita po ninyo sa amin na kung wala po ang Book of Jeremiah, hindi namin makikilala kung sino po kayo at kung ano po ang mga katangian ninyo. We pray na sa pagpapatuloy po ng aming pong pag-aaral, tulungan niyo po kami na magkaroon ng pangkalatang larawan ng Book of Jeremiah upang ito Panginoon ay ma-apply namin ang katotohanan ng book na ito sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Meron